Sorry for that. Um, Bastos itong si Atty. Matibag eh. Sayang yung pagka-lawyer niya, parang walang pinag-aralan. Nag-away si Manny Pacquiao at Melvin Matibag dahil sa paghahati ng PDP laban noong 2021. Si Matibag yung Secretary General ng Cusi faction, tinanggal nila si Pacquiao bilang acting president ng PDP laban noong July 2021 at pinalitan ni Energy Secretary Alfonso Cusi. Nung nag-announce si Pacquiao na tatakbo siyang presidente under PDP laban, sinabi ni Matibag na illegal daw yung assembly nila at hindi pwedeng tumakbo si Pacquiao as PDP laban candidate. Sa teleradyo, sinabi pa ni Matibag na naniniwala daw si Pacquiao na kinausap siya ng Diyos at siya yung anointed para maging presidente, kaya mahirap daw pigilan yun. Nung lumipat si Pacquiao sa PROMDI para tumakbo, sinabi ni Matibag na defies logic at impractical daw yung ginawa niya, kaya mula 2021 hanggang ngayon, dala pa rin ni Pacquiao yung galit kay Matibag, kaya may mga kumakalat na Pacquiao binastos ni NBI Director Matibag. Kumakalat ngayon sa social media yung mga post na nagsasabi na may negosyo raw na quarry si Atty. Melvin Dino Matibag. Ang paratang, wala raw itong permit at hindi pa raw niya idineklara sa salin niya. Sabi sa mga balitang lumalabas, sangkot daw siya sa ilegal na operasyon ng quarry, walang lisensya mula sa gobyerno at wala sa opisyal na listahan ng ari-arian niya. Ang nakakagulat, si Matibag mismo ang director ng NBI ngayon, siya yung hepe na nag-iimbestiga sa mga illegal na quarry. Sa mga panayam, kinumpirma niya na may mga operasyon at surveillance sila kontra sa mga walang permit na quarry sa Rizal, pero ang sinasabi ng mga netizen, siya mismo yung may-ari umano ng mga negosyong iniimbestigahan nila. Sa batas natin, bawal mag-operate ng quarry kung walang permit, ang provincial governor lang ang pwedeng magbigay noon base sa ordinansa ng sanggunian. Kapag wala kang quarry permit, illegal yun, pwedeng magmulta, masuspinde, o makasuhan ng kriminal. Tapos yung hindi pagdeklara sa SALN, labag yun sa Republic Act 6713, obligado ang mga opisyal ng gobyerno na ilantad lahat ng ari-arian at negosyo nila, para daw sa transparency at accountability, kaya yung non-disclosure, madalas yan ang nagiging basehan ng investigasyon ng ombudsman. Dumalo rin si Matibag sa pagdinig ng House Committee on Justice, tungkol yun sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Inaasahan na ay lalatag ng NBI yung mga hawak nilang impormasyon tungkol sa umano'y assassination plot laban kina Ferdinand Marcos Jr., Liza Araneta Marcos, at Martin Romualdez. Sabi sa investigasyon, may lead na raw ang NBI kung sino yung posibleng gunman, pero ang tanong ng marami, gaano na ba kalalim yung ebidensya? Bamanat si Atty. Rowena Guanzon, sabi niya, may lead na daw ang NBI kung sino kukunin na assassin, si John Wick ba daw? Nakahanap na naman daw ng isa pang Madriaga, medyo nangungutya yung tono niya at ang daming nag-react online. Tapos nagkomento rin si Joy Cruz, sabi niya, case build-up pa lang daw ang NBI sa threat, so wala pa silang kaso, may impeachment complaint na pero wala pa palang ebidensya. Doon umiikot yung diskusyon ngayon, may sinasabing lead, pero aminado sila na nasa build-up stage pa lang. Para sa ibang netizens, kailangan pa daw patibayin yung ebidensya bago mag-akusa, pero yung iba naman, sinasabi na hindi dapat maliitin ng banta lalo na kung seguridad ng Pangulo ang usapan. Habang tuloy ang investigasyon, ang tanong ng lahat, sapat na ba yung hawak nilang impormasyon para sa ganun kabigat na paratang, o parte pa lang ng mas mahabang proseso? Abangan natin sa mga susunod na pagdinig. Bukod dyan, magsasampa rin daw ng demanda si Matibag laban sa mahigit 5 tao. Ito yung mga nagpakalat ng video na nagmumura siya habang kausap si Mel Sabio. Paliwanag ni Matibag, matagal na raw tapos yung alitan nila ni Sabio, 2020 pa daw yun, outburst lang daw niya yun sa isang private na tawag, dapat daw sa kanilang dalawa lang yun, pagkalipas ng ilang linggo, nagkaayos na raw sila. Sabi niya, away politika daw yung pinag-ugatan, tapos emosyonal daw siya noon kasi sensitibo yung pagbubuntis ng asawa niyang si Laguna Rep. Ann Matibag. Itinanggi rin ni Matibag na ginagamit niya ang NBI para labanan yung mga kritiko ni PBBM. Sa press briefing, sinabi niya na 182 operasyon na raw ang nagawa nila mula nung naging NBI chief siya, patunay daw yun na hindi lang mga kritiko ang tinututukan nila, sa 182 na yun. Ang political personalities lang daw nakasama ay si Mike Defensor, yung pamilya niya, at si Jay Sanza dahil may warrant of arrest. Bukod dun, wala na raw iba, pero matatandaan, inaakusahan pa rin siya ng panggigipit sa mga kritiko ni Marcos. Sorry for that. Bastos itong si Atty. Matibag eh. Sayang yung pagka-lawyer niya, parang walang pinag-aralan. Pinagmamalaki na matalino, pinangyayabang pa niya na mas matalino siya, pero dito sa attitude niya
hindi kagalang-galang, wala parang hindi nakapag-aral, Mr. Chairman. Sorry to Attorney, dapat kinakausap mo